Ayan, so magandang hapon, gabi, okay na naman 'to pinapanood. So, hello. So ngayong video na 'to ay for your review, okay? Meaning itong idi-discuss ko sa inyo is review na puwedeng lumabas sa inyong first quarterly examination para sa basic calculus, okay? So upon checking your summative examination, okay, ang nakita kong nahihirapan kayo is about the limit and continuity, specifically the continuity of a function. So ngayon, subukan ni Sir Jomar na i-discuss, okay, i-recall kung ano ba yung continuity of a function. Okay? So paki-check na lang din yung mga forms, mga file na aming binigay sa inyo. Okay? Nakasend naman yun sa Google Classroom. Paki-check na lang yung mga link. Okay. So let's start with the continuity of a function. Ayan. Kita ba? Ayan. So let's start with the definition. Continuity at a point. When we say continuity at a point, okay, sinasabi lang dyan na yung function daw ba natin diretso-diretso, okay, at given specific point. Ang ibig sabihin netong part na to, lagyan natin ng highlight ha, without lifting your pen. Ibig sabihin lang yan, diretso-diretso ba yung flow ng graph doon sa specific point. Okay. So upon checking, tingnan na natin yung graph ha, wala pa yung question mismo. Check lang natin yung graph. Saan ba yung mga point na ililip natin yung pen? O in short, saan ba yung point na kung saan hindi niya diretso-diretso? Paano ba natin masasabing hindi diretso-diretso? Kapag merong unshaded part, merong jump na nangyari, okay? Merong infinity na involved, okay? Yan lang naman yung sinasabi nating hindi diretso-diretso. Okay. So, look natin ha, ang titingnan lagi ay itong x-axis. Clue, x-axis ang titingnan natin. Ito yung magiging point base natin. Okay, so basahin natin yung question number 1. If the function, is the function continuous at x equals 2? So, ibig sabihin, tinatanong niya dyan, diretso-diretso daw ba yung graph natin at x equals 2? Okay? So, ibig sabihin yan, titignan natin yung x equals 2. Nasaan ba yung x equals 2? Etong part na to. Okay? Yan yung x equals 2. Ngayon, i-check natin yung graph. Question. Diretso-diretso ba? Wala bang butas yan? Wala bang jump na nangyari? So, ibig sabihin, the answer for number 1 is, it is continuous. For number 1, ang sagot ay continuous. Okay? Kasi wala namang jump, infinite, okay? Wala namang ganong involved. Hindi rin tumaas yung pen. So, it is a continuity. Okay? Next, for number 2, is the function continuous at x equals 0? Titingnan mo ngayon yung x at equals 0. Nasaan ba yung x equals 0? Ayun, at x equals 0, ayun ang x equals 0. Okay? Kung gagawa ka ng vertical line, ayan ang vertical line. Okay? So, ibig sabihin, titingnan natin yung graph, okay, at x equals 0. Ano napansin nyo sa x equals 0? Diretso-diretso ba? Diretso-diretso ba? Hindi. Kasi kung mapapansin mo, okay, bago ka makapunta sa pangalawa, dyan, kailangan mo munang tumalon. Okay? At dahil dyan, ito ay discontinuous or not continuous. Okay? Ito lang yung clue dyan. Titingnan mo lang yung graph kung naputol ba o may butas. Yun lang yun. Naputol or may butas. At x equals 0, may butas ba? May hati ba? Naputol ba? Oo, naputol. Ayan. So, ito ay not continuous. Okay? Okay. Sige nga. What if ang question ko is our function continuous at x equals negative 3? O anong gagawin dyan? I-check nyo ngayon ang negative 3. Ito yung negative 3. Okay. So, may nakikita ka ba dyang graph under ng x equals negative 3? Yes, meron. Ito oh. Ang question, may naputol ba dyan at x equals 3? Naputol ba siya at exactly x equals 3? Nagkaroon ba ng jump? Hindi. Kung hindi, the answer here is, it is
continuous. Okay? Gets? Okay. So next, madali lang sa graph. Okay? Paano naman kapag algebra na siya? So ito lang ang dapat yung tatandaan. Okay? For the graph, ay for the algebraic expression, ito lang ang dapat yung tandaan. First, rule, the apat si f of c exists. Anong ibig sabihin ng f of c exists? Direct substitution. Okay? Wala kang gagawing iba. Direct substitution lang. Step number 2, kailangan mong gumamit na ng limit operation. Okay? So, saan ang pinagkaiba ng 1 at saka ni 2? Di ba kapag gumagamit tayo ng limit, pwede tayong mag-factoring, rationalization, ay yung iba sa number 1. Okay? Next, for number 3, dapat equal si number 1 at saka si number 2. Kapag may isa lang dyan na hindi tama, yun ay not continuous or discontinuity or discontinuous. Okay. So, for the sake of discussion, tingnan natin itong example number 1. Okay, for example number 1, sabi dito, determine if f of x equals 3x minus 1 is continuous or not at x equals 1. So, paano gagawin natin dyan? Gawin natin dyan, first step, direct substitution. Anong value ng x natin? 1. So, 3 times 1 minus 1, the answer is 2. Next, step number 2. Gagawa natin ng limit operation. Limit, copy lang natin yung function, 3x minus 1. As x approaches, saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng 1. Okay? So, dahil ito ay polynomial, direct substitution. Magiging 3 times 1, 3 minus 1 equals 2. Step number 3, are they equal? Yung number 1 at saka number 2? Equal ba sila? The answer is yes. Kung yung tatlong rule natin ay correct, so this is continuous. Ano yan? Our function is continuous at x equals 1. This is continuous. Okay? Okay. Next, let's proceed on interval. So, bago tayo mag-proceed sa interval, kailangan makita mo muna yung difference ng point and interval. Okay, sa number line, gagawa ko ng number line dito. So, tayo number line. Okay. So, infinite. Okay. Pag sinabi nating point, example dito, 0, 1, 2, 3. Sorry, 0, 1, negative 1, negative. Pag sinabi nating point, okay, specific lang siya. Kunyari, at x equals 1, yan lang yon. That is a point. Example pa, at x equals negative 2, that is a point. Paano naman kapag interval? Pag sinabi nating interval, it is a collection of point. In short, a line. Okay? Pag sinabi natin interval, mula dito hanggang doon. Example, from negative 2 to positive 2. That is an interval. Okay? This one hanggang dito. Ngayon, dito tayo papasok sa difference ng bracket at saka ng parenthesis. Pag gumamit ka ng parenthesis, ibig sabihin, gagamit ka ng hollow. Kapag bracket, shaded. Anong ibig sabihin ng hollow? Not part of the solution. Not included. Okay? Not included to. Not included. Pag sinabi naman nating bracket, included. Okay? Example. Based sa drawing ko, shaded tong part ng negative 2, tapos hollow sa 2. So, ang negative ko dapat ay bracket, tapos ang 2 ko ay parenthesis. Okay? Paano naman kapag ganito ang ginawa ko? Okay? What example sa baba? Or dito na lang. What if ang drawing ko ay ganyan? Arrow lang yan. Tapos, shaded. Ito ay negative 1. Ito ay negative 2. Okay? 0. Tapos wala na akong dinagdag. Paano ko siya drawing? Starting point lang sa left side. Okay? Left side ko, negative 2. Para dito sa bracket, bracket. Comma.
Sinabi ko dyan, hanggang dulo ng right side. So, ito ay infinity. At laging kasama ng infinity ay laging parenthesis. Kasi yung infinity, hindi naman siya number, kundi concept siya. Kaya parenthesis ang ginagamit natin. Sinasabi dyan, from -2 hanggang infinity, positive infinity. Okay. Para saan ba yan? Bakit kailangan malaman yung parenthesis at saka yung bracket, yung hollow at saka shaded? Para malaman mo kung part ba siya ng solution or hindi doon sa mismong interval o sa ating graph. Example. Ang tinatanong sa atin sa example na to, okay, yung function daw ba natin ay continuous at na interval 2, 4 versus continuous ba siya on the interval -infinity, 3. Let's start with letter A, 2, 4. So, ibig sabihin, kung gamit ako ng x-axis, dapat from positive 2, this one, hanggang positive 4. Ayan, ang umpisa ng graph ko. Okay? A question. Nakikita nyo naman na kung ano yung part ng solution or anong part ng graph yung titignan lang natin. Nasa gitna ng 2 and 4. Tama? A question. Meron ba kayong nakitang jump? May nakita ba kayong hole? May nakita ba kayong infinity dyan? Kung meron, so the conclusion is, it is not continuous. Okay? Ibig sabihin, not continuous siya on the interval 2, 4. Bakit? Kasi at x equals 3, magkakaroon ng jump. Okay? Next po, letter B. Gagamitin ko naman ay orange. So, negative infinity, ibig sabihin hanggang dulo. Kasi negative infinity yan. Negative infinity, papunta ako ng 3. Okay? 3. Tingnan natin sa reviewer kung anong nakalagay. This is 3, wait, this is 3 bracket. Okay. Ayan. So, kung titignan natin, sinasabi dito, from negative infinity daw, pupunta ako ng 3. Kasama ba si 3? Hindi naman. Di ba? Kasi parenthesis. Ibig sabihin, ang value ng 3 natin dito, dapat 2.999 kasi hindi naman kasama si 3. Ganun yung idea. Ngayon, kung ganun yung idea, from 2.99999, sabihin na natin, hindi exactly 3, papunta hanggang negative infinity. Diretso-diretso ba yung drawing niya? Okay? Assume natin this is infinity, ha? Sorry, extended pala. Assume natin na ito ay extended. So the answer is, it is continuous. Bakit? From negative infinity hanggang 3, parenthesis, which is 2.999 lang, it is continuous. Pero kapag ginawa kong bracket yan, okay? So it's still, it is continuous. Bakit? Yan naman, shaded naman siya. Okay? Yun lang siya. Unless, ang tanong is bracket, 3, 5. Ito naman ay magiging not continuous or discontinuous. Bakit? From shaded part, this is shaded part, okay? From 3 hanggang 5, ito yung shaded part, aakit ka muna bago ka makapunta ng 5. Okay? So, is discontinuous. Okay. So, I hope may natutunan kayo dyan sa graph. Ano ibig sabihin ng bracket and parenthesis. Next, proceed tayo sa